volleyball, mga gano'n na lang. Eh ngayon, sabi ko maganda siguro buhayin namin uli yung talent festival. Uy, dumating! Ana, nakahabol. Ipipis na ako eh. Juwet, tawagin muna po natin, no? Yung ito po mga bata natin, no? Meron po yung 100 pesos a month savings allowance for college. Ito po, yung tatlo po na to, first batch natin yan sa ating katuwang ministry. Graduate na po yung dalawa. Mag-graduate pa po yung isa. Yung first batch po natin na nakagraduate na ay 10. Ikalabing isa po yung anak mo. At meron po tayo second batch na nakagraduate sa second half, first half ng kanyang pag-aaral. Pero nag-aaral pa po sa Diliman, sa PUP. Tinutulungan din po natin yan. So ang ating po church, nagbibigay po tayo ng transportation allowance sa mga estudyante. Ngayon, food allowance na lang binigay natin. Kasi yung iba, pag uwi ng bahay, kinukumpis ka ng magulang. Binibili ng sigarilyo, alak, tinataya sa wedding, sa sabong. Kung ano nung ginagawa. Kaya nagpasya kami, walang pera. Ang pera, lalagay sa pook. Para pagdating nila ng college, withdrawin nila yon para sa kanilang pag-aaral. Hindi nila pwedeng gamitin kung saan yun. Kailangan ubusin nila yon sa kanilang college life, sa pag-aaral nila. Kaya meron po tayong, kaya ito po mga batang to, meron po yung pangalan sa ating kooperatiba, Yaman Co-op. Kaya salamat po. Ngayon mo na, sister, napakinggan kumanta si Marky, hindi yan. Wala ka lang ba? Dahil nga pa, naka-attend kayo nung doon sa, yan, no? Yung mga bata po natin dito, tinitrain po natin. Okay, nakapagpahinga ka na. Hindi ka naman hindi ka naman tumakbo eh. Nakamotor naman eh. Kaya, nagpapahinga lang po natin ng konti kaya si Brother John Paul, no? Kaya, isa po yan sa mga ating katuwang students. Marami pa po, sa Manila lang yung iba nagkatrabaho na. Pero meron silang reunion May 11. Reunion po nila dito. Sunday po yan. After ng service po natin dito, meron po silang reunion. At final ng mga singers po natin. Malalaman ko sino yung champion. Father's Day celebration. Mother's Day celebration. Next week din. Dahil pala, no? Reunion, final competition, and then Mother's Day. Okay. Tara, okay. Punta na kayo. Anong oras na ba? Okay, 11:27. Wala ka? Hindi. Nakalimutan kong bumili ng bit ng ice. Nahanap ko yung extension na extra na wala eh. There's an endless song echoes in my soul. I hear the music
shouting your name. I know I am not by the thing, and it makes my heart wants to sing. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing with my last breath, sing for I know that I sing with the angels and the saints around the throne. How can I keep from singing your praise? How can I ever say no? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am not by the king, and it makes my heart wants to sing. And it makes my heart wants to Yan.
Okay, thank you po. Ako po ay bumubuo ng grupo para magkakaroon po tayo ng soul winning through singing. Kasi dito po sa 38, alam niyo po yung likuran ng palengke. Meron po tayong church dyan. Baptist Church. Yan po ay sinimulan ng ating pastor, Pastor Danilo Agpoon, na siya rin po naging pastor dito sa Norsagaray. Meron po dyan na ang pangalan ay Joe Ambrigalado. Pakilala niyo po yun, no? Napakagaling po noon sa piano. Yan po, no? Hinahangaan po yan pagdating sa piano, sa voice lesson. At nagkakandak po sila ng tinatawag na yung bang singing, evangelism. Nagka-concert po sila at kumakanta sila, may preaching. Ang dami pong umaattend. Bakit? Napakagaganda po ng kanilang mga boses dahil meron silang trainer na matyaga at marunong sa piano. Marunong sa piano. Dalawa po ang piano natin. May piano pa po tayo sa loob. Bala ko pa pong bumili. Kasi ang plano po dyan, yung mga singers natin, dapat lahat sila marunong bumasa ng nota, marunong tumipa ng piano, para pagka po nagpa-parse na sila, hindi sila yung natatangay nung isang boses. Ako po kasi ay tenor sa aming grupo at the same time, nag-aalto rin po ako. Alto, tenor, mga higher alto akong kumukuha, at saka tenor. Kasi ang boses ko hindi pang soprano. Pang ano po ako, pang second voice lang ako. Okay po, para sa ating message, salamat po sa mga awitin. Na-bless ba kayo sa awit? Di ba? Yung palang message ng awit, no? Ang problema lang kasi natin, bumigay yung isa nating mic. Bumigay isa nating mic na sira po yung pinakaganto. Hindi pa kami nakabili. Nakakalimutan ko. Meron po tayong mga extra wire na ganito. Kompleto po yun. Isasalpak na lang. Hindi ko makita. Wala rito sa church, wala sa bahay. Saan kaya napunta yun? Yun po yung, dalawa pa yung extra na yun. No? Pagkat meron pa tayong dalawang extra mic, no, na ditanggal. Meron pa po ritong mic nandyan, sa loob. Kaya lang, yung pinaka-wire na ganito, ay yun yung nawawala. Meron po siyang, ito yung pinaka-connector. Okay po. Ngayon, sa message na po tayo. Amen? Kung kayo po'y nagugutom, nauuhaw, o kailangan nyo pong magbanyo, ando po yung CR natin sa kwarto, sa opisina. And then, dito naman po sa kusina, maririnig nyo naman ang ang message Kung gusto niyo naman, dito na kayo habang nagpipress po, ay nagmimerienda kayo, ina-allow naman po natin dito yan. No? Hindi po tayo katulad ng ibang mga churches na napakahigpit, bawal magdala ng pagkain sa mismong chapel. Dito po sa atin, mas gusto po namin na kayo ay busog sa tiyan, di ba? At busog din sa salita ng Diyos. Po, naranasan na po namin yung busog ka sa salita ng Diyos, yung tiyan mo, kumukurotog. hindi ka makapag-concentrate kasi yung tiyan mo, yung tiyan mo, gutom na ako. Kaya, naranasan po namin yan. At ayaw naman po namin iparanas sa inyo yung naranasan namin na yun. Hanggat maaari po, busog kayo na nakikinig ng salita ng Diyos, may pakiusap lang kami. Huwag po kayo matutulog. Pag daw kasi busog, tulog Okay, andali po ilalakas lang muna ng konti. Yon. Mahina pala itong mo anak Kaya pala mahirap po make up. Okay. So ngayon, sa message na po tayo, sa aking salamin. Ito pong message natin, patungkol po ito sa shepherd. Ano po bang shepherd, no? Christ the shepherd of my life. Si Kristo ang tagapag-alaga ng aking buhay. So may nag-aalaga na ba sa buhay nyo? So ako, meron akong tagapag-alaga, misis ko. Ayan. Si kapatid, di ba? Pero kailangan alagaan mo rin siya. Diba? Eto na lang mga walang tagapag-alaga. Ito mga young people na to. Di ba? Pero meron tayong isang tagapag-alaga ng ating buhay. At walang iba kundi ang Panginoon. Amen?
Sa Psalms 23 verse 1 to 6, sabi rito, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Tayo muna'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa pagbabasa ng salita. Malulahati po kayo sa aming pag-aaral sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So, yung mga taga-Katmon, wala pa, no? Hindi natin alam kung makakarating ba sila. Yung mga taga-Gubalia, wala pa rin. So, may mga kapatid pa tayong wala rito. Meron ako hinahanap na di ko maintindihan eh. Pero sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 4, sabi nito, "And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away." So pagka daw po yung ating chief shepherd, pag sinabing chief shepherd, siya yung ating pangunahing shepherd. Kami po, shepherd of the flock. Pero under shepherd po kami. So ibig sabihin, kami po ng mga pastor ay tinatawag na shepherd, pero meron pong kaming shepherd. Over us, ang Panginoong Jesus. But, as a whole, ang Panginoong Jesus lang po ang ating shepherd. Chief shepherd ang tawag po sa kanya. So, ano po ba? Sabi ng John 10:11 to 14, "I am the good shepherd," sabi ni Kristo, "the good shepherd giveth his life for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine." At sabi po ng John 27 to 28, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Okay, sabi po ni Kristo, no? Siya ang ating good shepherd. Ang sabi po ng Peter, siya po ang ating chief shepherd. Ano po? At ang sabi po ng Psalms, "The Lord is my shepherd." At ang shepherd po natin na yan, sabi niya, "Ang aking tupa nakikinig sa aking tinig." Kaya kapag ka po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ang tupa ng Diyos. At di lang tayo nakikinig, tinutupad pa natin ang tinig ng ating pastol. Kapagkat alam ng pastol kung saan tayo ligtas dumaan at pumunta at mamahinga. Okay po? So sabi po rito, "The Lord our shepherd," Psalms 23:1, di ba? "The Lord is my shepherd, I shall not want." Yan, hindi raw po tayo mangailangan na. Ang sabi naman po ng Psalms 80 verse 1, "Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth." Ang sabi rito, shepherd of Israel. So ang Panginoon, si Kristo po, ang shepherd ng Israel. At siya rin po ang shepherd nating mga Pilipino. Yan, di ba? Siyempre, Pilipino tayo eh. Kung tayo ay Amerikano, tayo, si Kristo ang shepherd ng mga Amerikano. The fact na Pilipino tayo po ay, ang shepherd po natin ng mga Pilipino ay si Kristo. Okay. So, ano po ba ang shepherd? Ang shepherd po ay to tend a flock. Or ibig sabihin po, pasture it, to gaze, or to gaze. Ibig sabihin, yung pong shepherd, siya po yung nag-iingat, nangangalaga, nangunguna, at nag-guide sa mga tupa. Opo, ang tupa, sangayon po sa pag-aaral, malabo ang mata. Yan. Hindi po sila farsighted. Hindi po malayo ang kanilang natatanaw. Ang kaya lang po nilang tanawin ay napakalapit. Parang eto hanggang dyan lang po sa pader na yan. Kaya kailangan po ang
ang shepherd laging malapit sa kanila. O kaya, sila ay laging nasa tabi ng shepherd. Para hindi po sila mapahamak. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, ang ating shepherd ay ang Panginoon, ang ating shepherd ay si Kristo, the good shepherd, the chief shepherd, ang Panginoong Jesucristo, dapat lagi tayong malapit kay Kristo. Amen? Huwag tayong lalayo. Sapagkat pag lumayo tayo kay Kristo, nalalapit tayo sa panganib. At habang tayo lumalapit kay Kristo, nalalayo tayo sa atake ng diablo. Okay? Kaya yung shepherd, generally to rule, to keep company with, to feed, and make friend. Yan. Yun daw pong tupa at pastol ay siya yung nagro-rule, nangunguna sa kanyang tupa, at siya po yung nakikisalamuha. Alam niyo po, ako po nag-aalaga ng mga manok. Yan, meron po tayong manok na galing pa po kay Brother Elmer. Bago lang. Yun po yung anak ng kanyang mga manok na galing po sa ibang bansa. Mga Rhode Island. Si tatay may Rhode Island yan eh. Kaya lang hindi niya naparami. Yung mga itlog, alang sisiw. Walang similya. Kaya kapag po naparami ko po, bibigyan ko kayo ng pares para makapagparami kayo. Ako po, pagka nagpapakain ng mga alagang manok, hindi ko lang po sila binibigyan. Umuupo ako sa tabi nila, pinapakain ko sila. Minsan, dinadapuan ako sa balikat, dinadapuan ako sa ulo. Lumalapit sila sa akin, hindi natatakot. Kasi, yung mga hindi ako kilala, yung mga bagong bigay, pag may nagbigay sa akin, lumalapit pa lang ako, lumalayo na. Pero mga ilang araw lang, hindi na sila lumalayo. Kasi nararamdaman na nila na hindi ko sila sinasaktan. At pinapakain ko po sila sa kamay ko, kaya lang masakit manuka eh. Nakakasugat po minsan. No? O kaya, pag ayaw kumain, halimbawa, yung prutas, hindi nila kilala kainin, binibigay ko, ayaw kainin. Ang gagawin ko sa kanya, kukunin ko yung prutas, tsaka ako hahawakan, papakain ko sa kanila. Yun, dinudumog yun. Yung dumog. Tinuturuan ko silang kumain ng mga pagkain hindi nila kilala na nakakain naman. Okay, kaya, pag nandun po ako pag bumababa pa lang ako doon sa kulungan, doon sa lugar na inaalagaan ko sila, yung mga manok, kahit malayo, nagtatakbuhan yun. Palapit sa akin. At lumilipad pa yung iba. Lumilipad pa. Ang dami, nagkukumpulan sa akin kahit wala akong dalang pagkain. Lalo pag may dala akong pagkain, nako, tinutuka pa ako. Parang, boss, hindi pa ako makain. Parang gano'n, tutuka ako sa ulo, tutuka ako sa kamay, tutuka ako sa paa. Ibang binabati ka ba? Pagka nakikita nila ako, masayang-masaya sila dahil iniisip nila, eto na si amo. May dalang pagkain kahit wala akong pagkain. Minsan pupunta lang ako ro, kukuha lang ako ng itlog. Ando sila, nakabantay lahat. Binabantayan niyo ako, nakukuha ako ng itlog niyo. Di ba? Sabihin po, yung alaga mo, pag lagi mong nilalapitan, binibisita, minsan yung mga may ilap, hinuhuli ko yan, kino-corner ko, tsaka ako hinahawakan ng mga ilang segundo sa kamay ko, hinihipang ko yan, hinihimas ko, mamaya, lapit na ng lapit sa akin yun. Pero nung umpisa, malayo, mailap. Ganun po, ang pastol, nilalapitan niya ang kanyang mga tupa at nakikisalamuha siya sa kanyang tupa. Abo? Ganun din po yung pastor. Kaya pag ang mga pastor dumadalaw sa inyong bahay, ibig sabihin gusto niyang mapalapit sa inyo. Yun lang po yun, no? Gusto makipag-fellowship, gustong magkaroon kayo ng good relationship sa isa't isa. Na po, para kung ano man ang pwedeng itulong sa inyo ng pastor nyo, ano man ang problema nyo, pwede kayong matulungan una po sa panalangin. That's number 1, yung tulong na pwede ibigay ng pastor. Yung prayer. Apo? Yung shepherd, siya po yung tagapagpakain. Kaya ang pastor, pinapakain kayo ng spiritual na mga pagpapala ng Diyos. Spiritual food. Yan po yung binibigay ng mga pastor. Na kapag tayo po ay lumalapit sa pastor natin,
Kahit hindi kayo nagtatanong, kumisan, no, nagsasabi yan ng mga talata sa Bible, at tinatalakay niya madalas patungkol sa Diyos, sa langit, sa mga blessing ng Diyos. At dito po sa church natin, sinisika po natin after the service, kakain tayo. Amen? Kakain tayo. Or gusto nyo mauna na? Pwede po. Hindi po natin pinagbabawal dito yan. Kung gusto nyo maunang kumain, Pastor, talagang gutom na ako mauna na ako. Sige po. Okay lang po yan. Darating ang panahon, sabi ko nga, pag ang church natin, binigyan na tayo ng Diyos ng malaking property at maayos na building, pati CR, lalagyan ko po ng speaker. Para pag nagpipres na yung pastor, kahit nasa CR kayo, naririnig nyo. Ang lalaki ng mga churches, pag lumabas ka ng bulwagan, hindi mo na marinig ang message. Hindi naman sa gusto lang namin na gusto ko na nandiyan kayo lahat. Hindi, mas maganda yung pumunta ka sa labas na papakinggan mo yung message ng Panginoon. Pumunta ka sa kusina, maririnig mo yung message ng Panginoon. Kaya minsan, nagpupunta sa kusina ang marami, hindi para kumain, para magkwentuhan. Kasi wala doon speaker. Ang speaker nasa loob ng church. Di ba? Hindi pupunta sa kusina yan. Gutom, hindi. Hahanap lang ng kakwentuhan yun. Paano niya maririnig ang message? Nakikipagkwentuhan lang siya. Pero kahit nakikipagkwentuhan siya, kung doon sa kusina may speaker at naririnig yung preaching, habang nagkukwentuhan sila, naririnig pa rin nila yung message. Di ba? So yung pastor, yung chief shepherd, yung ating shepherd, ang trabaho niya ay pakainin kayo, busugin kayo, para kayo maging malakas, malusog, masigla, spiritually. Spiritually, healthy kayo. Hindi kayo madaling, sabi niya, kung sino ang lagi mong pinapakain, malamang yun ang nananalo. Kung meron kayong dalawang aso, isang puti, isang itim, subukan nyo, pag-awayin nyo sila. Sabi na isa, ang mananalo dyan, black. Bakit? Kasi masama Black, masama. Sabi na isa, hindi, puti. Bakit? Maka-juice yun Hindi po ganoon. Subukan nyo, dalawang aso, pakainin nyo yung isa, at yung isa, huwag nyo pakainin, at pagkatapos, pag-awayin nyo sila, normally doon, ang talo yung gutom. Bakit? Hindi na makatayo yung gutom na Ganon din po sa ating kaluluwa. Pag hindi po tayo pinapakain ng salita ng Diyos ng ating pastor, ang ating kaluluwa ay papayat, manghihina, magiging malnourished, at mangyayari sa inyong espiritu, mamamatay. Pag dumating ang kaaway, ang dyablo, madali kayong madaya, madali kayong masilo, madali kayong maging biktima. So dapat, ang pastor ay nagpapakain ng salita ng Diyos. Amen? Yan. At hindi lamang po salita ng Diyos. Kasi sabi tayo po ay body, soul, and spirit. So, gusto po naman namin kumain kayo ng physical food para healthy po ang inyong body. At dito po sa atin, meron po tayong rito? English Grammar Literacy. Wala rin pong bayad yan. Sino teacher natin? Si Teacher Jewel. Di ba? At nagtuturo din po tayo dito ng nutrition. Sino po nagtuturo? Ako. At saka po yung anak ko, yan, si GLE. Tinuturuan natin ang bawat member paano maging healthy, holy, healthy, and wealthy. Nagtuturo din po tayo ng financial freedom. Apo. Kaya itong mga batang to, ganyan-ganyan yan, baka magugulat kayo. After 10 years yan, baka milyonaryo na yung mga yan. Bakit? Kasi tinuturuan namin sila ng spiritual, ng financial stability. Hindi pagka nakahawa ka ng pera, SM. Di ba? Ano mga mall dito? Di ba ganun mga bata, pag nakahawak ng pera, iniisip agad saan pupunta para makabili. Dito po, tinuturo namin, pag nakahawak ka ng pera, ang una mong gagawin ay ibigay mo muna yung sa Diyos. Ano yung sa Diyos? Sabi ng Bible, first fruits. Yung first fruits mo or yung tithes mo. Di ba? Your offering. Pangalawa, magbayad ka ng utang. Pag may utang ka,
Magbayad ka kahit pa unti-unti. Okay? Pangatlo, bumili ka ng iyong need. Bayaran mo, bumili ka ng need mo. Pang-apat, pero bago mo gawin yung bumili at magbayad, maglaan ka na ng at least 3% to 20% ng kita mo, ilagay mo sa investment. Investment. Para habang tumatagal ang panahon, hindi ka na pwedeng maghanap buhay dahil may edad na, mamamahinga ka na lang. Pastor, saan ako kukuha ng pagkain ko kung mamamahinga na lang ako? Meron kang investment or savings na nagtatrabaho for your need. O di ba? Natutulog ka, pero yung pera mo, gising, nagtatrabaho. Nagtatrabaho, wag lang sa bangko, ha? Oo. Ang tawag sa bangko, tawag namin dyan, the biggest scam. Ang bangko. Could you imagine? Ang bangko, bibigyan ka ng 0.02 or 25. 0.025. Okay? Pero ang tubo, sabihin, yung inflation natin ay nasa 4%. So, after 1 year, yung pera mo nabawasan, hindi nadagdagan. Akala mo kumita ka, pero ang totoo, nalugi ka. Merong nag-abroad, 30 years siyang nasa abroad. After 30 years, umuwi siya ng Pilipinas. Pumunta siya sa bangko para kunin ang kanyang pera dahil ini-expect niya, malaki na yung pera niya. Habagat ang pera po niya na binangko bago siya umalis is 30,000. After 20 years, sabi ng bangko, Ma'am, may utang pa po kayo sa amin. Sabi niya, paano nangyari yun? May 30,000 ako sa bangko na ako imalis after 20 years. Ngayon, alam ko may pera ako at may tubo. Sabi ng bangko, may utang pa po kayo. Kaya, ang tawag namin sa bangko, biggest scam. Maglagay lang kayo ng pera sa bangko para mapang-emergency lang kayo. Pero, huwag kayong maglalagay ng malaking pera sa bangko dahil kakainin lang ng system ng bangko yan. Ilagay niyo yan sa investment katulad ng cooperative. Zero tax. Tax free. Kumikita yan at hindi kayo magbabayad ng tax. Pagka kayo binigyan ng pera ng bangko, ng income, babawasan niya ng 20% bayad sa gobyerno, tax. Mira, no? Nalugi ka na, nagbayad ka pa ng tax doon sa binigay nilang income sa'yo. Apo. Kaya tinuturuan natin ang mga tao natin na mag-invest, mag-save, at mag-work. Mag-work, mag-labor, na mayroong katalinuhan. So, ang shepherd, siya po yung namumuno, nakikisalamuha, nagpapakain, at nagiging kaibigan ng kanyang mga alaga. Di ba? Mga tupa, pag narinig ang boses ng pastol, ang mga tupa, uy, si amo, narinig kong boses nandun. So, susundan nila yung boses na yan. Dahil alam nila, yung kanilang shepherd ay kanilang kaibigan. Kaya yung pastor ninyo dapat kaibigan ng lahat. Okay? The chief shepherd will appear or will come. Sabi ng 1 Peter, babalik ang ating chief shepherd. The Lord Jesus Christ will come. At sabi ng Bible, meron siyang daladalang reward. Di ba ba? Meron siyang dalang reward. At ako po ay naghahanap buhay. Pastor niyo po ay isang negosyante. Kasi mas gusto ko po na pumupunta sa mga member na ako po ay may daladalang something na po pwede niyong ikatuwa. Di ba? Yung bang, madalas ayoko dumalaw eh. Bakit? Kapag wala akong dala. Nahihiya akong dumalaw na wala akong dala. Gusto ko, pag dumalaw kami sa isang member, meron man lang kami dalang merienda. Yan. Kami magpapamerienda doon sa lugar na yon.
Bakit? Para naman i-bless sila. Di ba? Pagdating po ng Panginoong Yesus, sabi ng Bible, dala-dala niya ang kanyang reward. Ayan po, sinabi po sa Peter, di ba? Sabi diyan, na pagdating ng ating chief shepherd, meron po siyang daladalang pagpapala. So, sabi po ng, eto po, no? Sabi po ni Apostol Pablo, Hebrews 13:20 to 21, now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd. He is a good shepherd, he is a chief shepherd, and Christ also is a great shepherd. Sabi niya, no? Through the blood of the everlasting covenant. Yan. Make you perfect in every good work, to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. So, ang Panginoong Yesus po ay good shepherd, chief shepherd, and great shepherd, shepherd of the flock. O kaya, napakaganda po ng ating pong katayuan. Bakit? Meron po tayong shepherd na nakakaunawa ng ating pinagdadaanan sa buhay. Di ba? Ikaw ba'y malungkot? Napagdaanan ng Panginoong yan. Kaya alam niyang i-comfort tayo. Tayo ba'y masaya? Napagdaanan po ng Panginoong yan. So walang bagay na, walang pangyayari na dadaanan tayo na hindi po nadaanan ng Panginoong Yesus. Naintindihan niya ang ating kalalagayan. Ano po? Kaya yung pong ating shepherd, sabi rito, 1 Peter 5:1, the elders which are among you, I exhort, who am also an elder, and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. So, meron pong reward at meron pong glory na tatanggapin tayo pagdating ng ating great chief good shepherd, ang Panginoong Jesucristo. Unang bagay na gusto ko pong makita ninyo, mga kapatid, sa ating pong Panginoong Jesucristo as our shepherd, our confidence in our shepherd's sure assurance. Meron daw po tayong siguradong kasiguruhan, sure assurance. Ano po sabi ng verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Now, letter A, yung assurance of support. Assurance of support. Bakit kami mga pastor? Wala kaming 13-month pay. Wala po kaming bonus. Wala po kaming SSS. Wala po kaming PhilHealth. Siguro, yung mga mayayaman meron na. Tulad ni Pastor Abante. At ano pa yan? CHR pa. Siya po yung ating chairman ng CHR sa Pilipinas. Pero yung mga katulad naming maliliit na pastor, wala kami yan. Wala kaming paternity leave. No? Wala kaming ganun. Kaya, karamihan ng mga trabahante, pagdating ng end of the year, tatanggap sila ng 13-month pay. Di ba? May 13-month pay kayo? Tatanggap kayo ng bonuses. Ano ba? Meron pa kayo tatanggapin na yung bang Christmas bonus. Meron pa yata, iba pa yata yun, no? Yung Christmas bonus. Sabihin, ang daming privileges na mga worker, no? Pero pagdating sa mga pastor, madalang po ang may ganyan. Abo. Pero, ang Panginoon ay nangako na ang mga manggagawa niya ay kanyang tutulungan, susuportahan. Kaya yung support ng ating chief great good shepherd ay nandun sa kanyang mga anak at sa kanyang mga lingkod. Pati mo ba?
Ang anak ko po ay 4. Yan. Yung dalawang kumanta rito, yan, dalawang babae, si John Reb, at yung isa po ay nagtatrabaho na, nasa ano po siya, nasa Rizal po siya. So, 3 po diyang graduate ng college. Isang teacher, isang HM, at saka po isang graduate pa lang. Yung isa. Ano ko sa mga anak? Pharmacy. Private. Ngayon, noong nakaraan, sabi, Daddy, kailangan ko ng 23,000 sa graduation namin. Di ba? 23,000. Hindi ka, anak. Sige, nalangin ka. 23,000. Ano pa kami, aarkila pa kami ng sasakyan para sa kanyang graduation kasi sa Manila gaganapin. Alam niyo, biyaya ng Panginoon. No? Ngayon, magkano na lang? Kailangan mong bayaran? 7,000? From 23,000, naging 7,000. Abo, bakit? Nagpadala ng tulong ang Panginoon. Binigyan sila ng gobyerno ng Unipass. Unipass, di ba? Kaya nakabawas yun, yung Unipass niya. Ibig sabihin, mga kapatid, gumagawa ang Panginoon ng paraan to support His people. Kaya kung ano man ang ating pangailangan, kung ang Panginoong Yesus, ang ating shepherd, ang ating tagapag-ingat, meron po tayong suporta mula sa Kanya. Opo. Dito po, itong mga batang to, tanongin ninyo. Pag nandito yan, akala nyo ba'y kusina na yan eh? Nire-rage nila yan. O ano man ang makakain nila dyan? Kaya itong mga batang to, kahit po kami ay walang suportang, walang sweldo na tiyak. Pero yung mga batang yan, pag nandito po yan, kumakain yan. No? Taga-ubos pa nga yan ng mga mga nakatagong pagkain dyan. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon ang nagsusupply. Amen? Kaya kapag ka po ang Panginoon ang ating pinaglingkuran, merong supply, merong support. Sabi po ng Luke 2:11, for unto us is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Kaya si Kristo po ang ating shepherd, siya po ang ating Panginoon, at ang sabi ng Bible, a Savior. Nililigtas ka ng Panginoon sa mga panganib ng buhay, sa mga pangailangan. Kaya kapag ka po tayo po nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, hindi na kayo kailanman mangangailangan pa. Sabi po ng 1 Corinthians 8:6, but to us, there is but one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. So, ibig sabihin po, ang Panginoon, Jesucristo, ang ating great, good, chief shepherd na nagpo-provide, nagsusuporta, nagkakaloob ng lahat ng ating kailangan. Sabi ng Bible, I shall not want. Ibig sabihin po ng I shall not want, hindi ka na magkukulang. Tulak. Sabihin po ng I shall not want, hindi ka na kukulangin pa. Yan. Hindi magpe-fail. Ibig sabihin po, maaring dadaan ka muna sa maraming pagsubok, pero hindi na ang hulugan, ikaw ay ibabagsak ng Panginoon hanggang sa mawasak. Kundi tuturuan ka lang ng Diyos papaano magtiwala sa Kanya. Pero hindi Kanya kailanman pagkukulangin sa iyong pangunahing pangailangan. Ano po ba ang pangunahing pangailangan ng tao? 3 po yan. Pagkain, damit, at tubig. Hindi po kasama bahay. Akala natin doon sa Matthew chapter 6, kasama bahay. Doon di po. 3 kailangan ng tao. Pagkain, tubig, at damit. Ang tubig po
ang ating katawan ay nasa 70% to 80% ang ating katawan ay liquid. At ang number one kailangan ng katawan natin ay pure mineral alkaline water. Apo, saan po makukuha yung pure mineral alkaline water? Sa ilalim ng lupa. Yung mga bukal na yan. Yan po ang tunay na alkaline mineral water. Kaya lang po, sa panahon natin, maraming poso negro. Kaya ang hirap na pong kumuha ng tubig para inumin sa ilalim ng lupa. Pero ang gagawin natin dyan, purifier. Diba? Bumili kayo ng purifier na gravity. Lahat po ng mapipurify doon, yun po ay malinis na mineral alkaline water. Pero yung nabibili dyan sa mga tindahan, dead water po yan, sang-ayon sa Japan technology. Yan po ay kulay orange. Sabihin po ng color orange, cancerous. Apo, cancerous. Kaya po, pag madalas kayong uminom ng tubig na nagagaling dyan, pwedeng tumaas ang uric acid nyo at pwede na kayong kapitan ng maraming cancer. Kaya, the best, kumuha na lang kayo ng tubig sa poso. I-purify nyo. Yan, kung meron po kayong tanim na buko, ang tawag po naman dyan ay electrolyte. Electrolyte. Pag umiinom po kayo ng buko, yung mga minerals ng buko na yan, napakarami, anti-cancer, di ba? At saka po pampakinis ng inyong kutis. Hindi na lang ako tinatalaban, lagi ako nasa araw eh. Kaya po, ano po yan ha? Kasi ang tubig ng buko po ay mayaman sa mga minerals and vitamins. Wala lang po siyang vitamin C. Pero mayaman po siya sa vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin D. Kaya po ang tubig ng buko ay anti-cancer. Meron siyang anti-cancer properties. And then meron po siyang anti-aging property. Kaya pag mapag-inom ka ng buko, matagal kang tumanda. Bakit? Pinababata niya ang iyong balat. Kasi meron siyang vitamin E, meron siyang vitamin A. Kaya lang, Pastor, ang mahal ng buko, yun lang. Ang mahal ng buko, magtanim ka ng buko, di ba? Okay, ang dami po, no? Marami ako maituturo sa inyo na pwede nyong alternative sa tubig. Pero, hindi pwedeng walang tubig talaga na pure water. Laging meron. Hindi bababa sa 3 liters a day. Hindi bababa sa 3 liters a day. Dapat consume nyo yan a day. Sabi ng Bible, I shall not want. Hindi ka na mangailangan. Have need. Sabihin, lahat ng kailangan mo, especially po yung tatlo. God will provide that need. Pagkain. Iba. Ang gusto nilang pagkain, laging karne. Alam niyo po ba ang karne? Hindi naman po bawal ang karne dahil pinayagan naman ng Diyos na kainin yan eh. Kaya lang po, hindi maiiwasan na pag lagi kayong kumakain ng karne, mataas ang uric acid nyo, mataas ang bad cholesterol nyo. Diba? Kaya marami pong na-heart attack. Dahil ang taas ng uric acid, ang taas ng kanilang bad cholesterol. Pagkatapos, mahilig ka pang kumain ng mga pasta. Umiiwas ka sa kanin, pero kain ng carbonara. Sabi niya, carbonara. Diba? Ng spaghetti. Mataas po yan sa sugar. Bakit? Refined carbohydrates. Refined yan. Di katulad ng kanin, ng bigas, complex carbohydrates. So, kaya tumataas ang ating uric, tumataas ang ating sugar, tumataas ang ating bad cholesterol kasi wrong choice of food. Ano sabi ng Bible? Genesis 1:29, binibigay ko sa inyo ang bunga ng halaman bilang inyong pagkain. At ang hayop ay binigyan din siya ng halaman bilang kanyang pagkain. So, ang pagkain pala ng tao at ng mga hayop, especially po yung mga katulad po ng baka, kambing, mga ganyan, manok, gulay. Sa atin yung prutas at yung dahon ay gamot at ang mga damo ay para yan sa mga hayop.
Pero ang damo po ay meron siyang tinatawag na medicinal value. Okay? Saka po natin pag-aralan yan. So, ibig sabihin mga kapatid, kung yung basic need lang, sabi ng Bible, hindi ka kukulangin. Lagi kang mayroong basic need. Apo? Kaya po, kapag ka po tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, meron po tayong assurance of sure support. Pangalawa, meron po tayong assurance of calm, joy, and peace. Sabi po rito, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Yung salitang lie down, sabihin po nun, to make rest. Ha? Make to rest o to make rest. Yan. Bibigyan ka ng Diyos ng pagiging kalmante. Yan. Calmliness. Kalmante ka kahit na may mga problemang nakapaligid sa iyo. Kahit may bagyo, kalmante ka lang. Masaya ka. No? Mapayapa ka. Kaya, isalitang lie down, rabats. Yan po yung Hebrew word niyan. At yung green, yung pasture, ibig sabihin daw po ng pasture ay na means home. God will give you home, habitation, house, pleasant place. Idadali ka ng Diyos sa isang lugar na magiging payapa ka. Remember, sabi ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ano yung sabihin po nun? Hindi na ang hulugan na nakatira ka dyan, walang evil dyan. Meron. May evil dyan sa paligid mo. Maraming mga mamamatay tao dyan. Maraming mga mandarambong dyan. Pero, hindi ka nila pwedeng galawin. Bakit? Kasi, doon sa pinaglagyan sa ng Diyos na kalalagayan, safe ka doon dahil binabantayan ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kayo ay aking dinadala sa gitna ng mga wolves. Sabihin po, ang paligid natin, puro asong gubat yan. Lalapain ka yan. Pero habang nandun ka sa place na nilagay sa iyo ng Diyos, hindi ka pwedeng hipuin ng masama. Apo, mga kapatid, nagbibigay ang Panginoon sa kanyang mga anak ng assurance of joy, peace, and calm. Makakapagpahinga ka na maayos. Makakatulog ka na maayos. Magkakaroon ka ng bahay, tirahan, na kung saan you feel safe and secure. Nagkakagulo sa paligid, ikaw naghihilig pa. Bakit? Sapagkat ang Panginoon kasama mo. Amen mo ba? Sabihin po ng green pasture, di mo ba? A sprout. By analogy, grass or tender grass or green grass. Ibig sabihin po ng green ay buhay or buhay. According to reflexology, green color is good for relaxation. Yun daw, green ay nakaka-relax. Pangalawa, good for eyesight. And pangatlo, good for our eye vision. Vision restoration. Isabihin po, kapag ka daw green ang paligid mo, isabihin buhay. Yeah, kita niyo yung mga halaman pag color green, buhay, di ba? Pero pagka naging brown, naging black, ano yon? Patay. Kaya pagka ang mga halaman nyo ay dating green, naging brown o naging black, patay na yon. The fact na yan ay green, ibig sabihin, there is life. Buhay. At sangayon po sa reflexology, pag ang mata mo ay pagod na katitingin, humanap ka ng color green at tumitig ka ng 3 minutes. 3 minutes, 3 times. Marirelax ang mata mo. Marirelax ang isip mo. Babalik ang eyesight mo. Yan ang sabi po ng mga doktor ng reflexology. Kaya ako po ay mahilig tumingin sa mga green. Kaya mahilig ako sa halaman. Ano? Pero hindi po tayo nag-green jokes, ha? Iba naman ang green jokes. So, sabihin po ng green means alive,
fresh, productive. Ha? Di ba? Kapag kabuhay ang halaman, namumunga yan, nagiging productive. Oo. Kaya, nilalagay tayo sa isang lugar na tayo nare-refresh. Tayo ay nananauli ang ating lakas buhay at doon tayo nagiging produktibo sa lugar na yon. Green pastures means a pleasant place or a pleasant house, home, where there is life, freshness, productivity, and safety. Kaya kapag nandun ka sa lugar na inilagay ng Panginoon sa iyo, hindi ka magagalaw ng kaaway ng masama kahit nandun lang sila sa paligid mo, paikot-ikot. Why? Because God protects you. Amen? So, meron po tayong assurance of support, sure support. Meron po tayong sure assurance of calm, joy, and peace. At meron po tayong sure assurance of restoration. Nire-restore ka ng Panginoon. Sabi ng verse 3, He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Salitang restore, again. To turn back. Di ba? To recover. Kaya pagka po kayo ay may problema at pagod na kayo, gusto niyo na sumuko, pumunta kayo sa Panginoon. Manalangin kayo, bulay-bulayin niyo yung kanyang salita. Di ba? Pumunta kayo sa church. Kaya gusto ko po yung church nakatira lang, pastor lang. Bakit? Para pagpunta nyo, nakaayos pa rin yung church. Mag-pray kayo doon, umawit kayo doon, mag-aral kayo ng salita ng Diyos doon, at kung may pastor, so sabi niyo, pastor, pwede ka ba mag-preach sa akin? Di ba? Pwede yun. Pwede niyong hilingan ng pastor nyo na mag-preach na kayo lang ang attendance para ma-refresh po kayo. Kaya po, nire-restore ng Panginoon ang ating kaluluwa para po tayo manumbalik sa kalakasan. Tayo po ay sabi ng leadeth, to guide, to govern. Inaakay tayo ng Diyos sa isang lugar na tayo po ay mare-restore. Sa daan, sa paths na tayo po ay safe and secure. Sabi ng Bible, righteousness, in the paths of righteousness. Sabihin po, the right, natural, moral, legal. Hindi po tayo kailangan gumawa ng masama sa lugar na yon. God will help us, God will support us, God will sustain us. Figuratively, sabihin po ng righteousness is prosperity. Tingnan niyo ba, kapag tayo po ay nagpaalaga sa Panginoon, mararamdaman nyo yung kanyang pagkalinga. Magiging mapayapa ka. At darating ang panahon, you will become prosperous. Magpatuloy ka lang. Ang dami po. Ang misis ko. Noong sila ay mga unbeliever pa, diyan po sila nakatira sa Malabon, nabotas, nangungupahan, lagi silang pinapalayas. At ang masama, nangungupahan sila sa kamag-anak nila. At yung kamag-anak nila na yon, pinapalayas sila. Bakit? Walang pambayad ng upa. Naging Kristiyano sila, dahil may kamag-anak silang naging Kristiyano, sila po ay pinuntahan, Bible study. Alam niyo po, sapul noon, naging Kristiyano sila, guminhawa ang kanilang buhay, at ngayon po, yung kanilang ate, hanggang ngayon, ilang taon na, meron na yatang 10 years, hindi po siya pinapalitan as president of their company. Hanggang ngayon, presidente. May lupa sila dyan sa San Jose del Monte, 375 square meter. May lupa sila sa Malabon, katabi po ng Fisher Mall. May lupa po sila sa probinsya, hektarya. Sa asawa naman niya.
So, ibig sabihin po, ang misis ko, bago ko napangasawa, mayaman na po sila. Sabi nga niya, pag may 500 siya sa kanyang bulsa, namumroblema na siya. Wala na siyang pera. Sa kanyang 500, wala na siyang pera nun. Di ba? Pero dahil lingkod ng Panginoon at gusto niyang tumulong sa pastor, kahit ako po ay walang pera, sumama siya sa akin at kami po ay nagpakasal. Kaya lang, talagang lagi ko pinapakain sa kanya, gulay. Bakit? Walang pera eh. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, na kami po ay namimigay ng mga karne. Sinalasal niya, nabibigyan namin yan. Hindi po 1 kilo. Kalahating baboy. Sinachap-chap namin yan, pamimigay lang namin yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga kapatiran. Pastor, gusto mo ba ng baboy? Sabi ko, sino ba? Ayaw niya. Kaya lang, asan ang baboy? Punta ka rito, pastor. Hindi po 1 linggo. Hindi po 1 buwan. Ang mga pastor, tinatawagan namin, meron po ditong pagkain. Andito siya, wala dito. No? Kapitbahay namin, linggo-linggo, binibigyan namin ng 1 hanggang 2 manok. Sa inyo na yan. Sa amin tong 1 linggo namin pagkain. 1 manok, 1 linggo namin pagkain yun. Pinamimigay namin yung 2 o 1 para sa kapitbahay. Mga kapatid, darating ang panahon sa iyong paglilingkod sa Diyos at pagpapaalaga sa Diyos. May panahon na ikaw ay laging parang nangangailangan. Pero darating ang panahon dahil ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon, ikaw na yung nagbibigay. Amen? Oh. Yung pong ating mga estudyante, binilang ni Jewel, yung first batch, 20. May taga Plaridel po tayo, 2. Tumatanggap po yan ng allowance para po sa kanilang pag-aaral. Hindi po kami mayaman. Ngayon, sasagutin po namin ang camp fee ng mga batang to na mananalo. Kaya ginagalingan nila. Para pag nanalo sila, libre ang kanilang camp. Sino magbabayad? Ang church. Amen? Pastor, pwede ba akong tumulong? Pwede. 300 lang naman eh. Per head. Di ba? Pero, ako po ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho ako, meron akong sideline na lahat ng income ko, dinadala ko sa church. Dito ko dinadala. At kung magkano man ang aking pera pumasok, lahat yan, binibigay ko sa Panginoon para magamit sa church. Diba? Pambayad ng bahay, ng tubig, ng kuryente, at kung ano-ano pa na mga kailangan natin. Kaya po, salamat sa mga member na tumutulong at nagsusuporta. Ang ginagawa po ninyo ay para sa Panginoon at nakikinabang dyan yung mga kapatiran natin. No? Yung mga iba nating kapatiran. Yung mga taga-Gubalya, wala. Hindi dumating eh. No? Sabihin, may mga taga-Gubalya tayo na mga estudyante pa yun. No? Pag may pasok, may allowance po yan, food allowance. So, yun lang muna po gusto ko makita nyo. 3 po yan, pero yung munang gusto ko makita nyo, kapag ka po tayo ay naglingkod sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, na siya po ang ating shepherd, hindi po tayo kailanman pababayaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Bagamat nag-exceed kami ng time, pero ang iyong pong mensahe ay napaka-inam sa aming mga anak po ninyo. Ang mundong ito, Panginoon, ay puno-puno ng mga problema. Mga tao, stress, distress, burnout, may mga nagpapakamatay, may mga nag-aaway,
at kung ano-ano pa. Kaya napakagulo ng mundo namin. Napakagulo ng bansa namin. Pero dahil kayo ang aming pastor, ang Panginoong Yesus ang aming pastor, lahat ng kailangan namin Ama ay maibibigay. Ang kailangan lang namin ay lumapit, magtiwala, na hindi kami kailanman mapapahamak. Ngayon, salamat po sa Panginoong Jesucristo na binigay mo sa amin, na siyang nagbibigay sa amin ng joy, nagbibigay sa amin ng peace, nagbibigay sa amin ng comeliness. Nire-restore niya ang aming pagod na kaluluwa at ang aming pagod na katawan. Pinapanauli niya ang aming kalakasan. Binibigyan niya kami ng comfort, ng strength. Ngayon, magbibigay po ako ng paanyay. Bago tayo magbukas mga kapatid, after this, kakain po tayo. Ginugutom ko lang kayo para ma-enjoy niyo yung ating pagkain, bagamat maaaring hindi masyadong masarap. Kapatid, ang Panginoong Yesus ay nag-aalok ng kanyang pagkalinga. Ang tanong lang, gusto mo bang alagaan ka ng Diyos? Alagaan ka ng Panginoong Yesus. Siya ang iyong shepherd at ikaw ang kanyang tupa. At pag nagpaalaga ka sa Panginoon, He will support you. He will sustain you. Hindi ka niya kailanman pagpupulangin. Just believe Him, trust Him, obey Him. At makikita mo, mararanasan mo, mararamdaman mo ang kanyang malasakit. His care. So tayo po tumayo. Tumayo po tayo lahat. Pastor, gusto ko pong maging pastor ang Panginoong Jesucristo. So simple lang po. Tanggapin mo siya sa puso. Receive Him in your heart as your personal Savior, Lord, and God. Tanggapin mo lang siya sa puso mo. Kilalanin mo siya na siya ang Panginoon mo, siya ang Diyos mo, siya ang tagapagligtas mo. Kilalanin mo na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay para sa iyo, para iligtas ka, para bigyan ka ng buhay na walang hanggan, para bigyan ka niya ng mansyon sa langit at dito sa lupa, kapayapaan, kasaganaan, at security. Hindi ka kailanman magagalaw ng masama. Gawin mo lang si Kristo sa buhay mo bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Diyos at Panginoon. At pag tinanggap mo si Kristo, bibigyan ka niya ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magiging kapangyarihan mo upang mabuhay ka ng banal at hindi nabubuhay sa kasalanan. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo. God will change your life from worse to better, and from better to best, and from best to excellent. God will give you an excellent life on earth. Gagawin ka niya mapayapa at lahat ng kasalanan mo kanya papatawarin. Basta tinanggap ko na si Kristo, salamat po. Magpatuloy ka lang, kapatid, na magpaalaga sa Panginoon. Lumapit ka lagi sa Panginoon. Panginoon, alagaan mo ako. Basahin mo yung kanyang salita. Magbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Sundin mo ito. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. At makikita mo ang biyaya ng Panginoon. Iingatan ka. Okay? So, kung gusto mo tanggap niya si Kristo, ito po yung panalangin. Just repeat after me. Sumunod po kayo. Ulitin niyo yung panalangin gagawin ko. Ito po yung panalangin ng kaligtasan, panalangin ng pagsisisi at pananampalataya sa ikaliligtas. So, kung meron man,
Sumunod po kayo. Ito po yung panalangin. Sabihin ito, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako. Ikaw ang aking pastol na nagbigay ng iyong buhay. Namatay ka sa krus. Binayaran mo ang aking kasalanan upang ako ay makarating sa iyong tahanan sa langit na bayan. Bigyan niyo po ako ng mansyon na aking titirhan kung sakaling ako ay aalis, mamamatay sa mundong ito. Ako'y lilipat, Ama, sa iyong tahanan. Tinatanggap ko ang Panginoong Jesus sa aking puso't buhay bilang aking Diyos, aking Panginoon, at aking tagapagligtas. Isulat mo po, Ama, ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gawin mo akong iyong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At tulungan niyo po ako na magtiwala sa iyo at sundin ang iyong kalooban. Ito po ang dalangin ko na may pagtitiwala at masasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako na lang po mananalangin. Sa ating mga kapatid, meron ka bang problema? May pangailangan ka ba? Huwag po kayong matakot lumapit kay Kristo. He can do all things. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Ako po, na ako'y unbeliever, kalabang ko ang church. Kalabang ko ang mga member ng church. Binabato ko ang bubong ng church. Binabato ko ang bahay ng mga member ng church. Hindi po ako mabait. Palaaway po ako sa aming barangay. Kilala ako ng mga barangay tanod bilang isang salbahe, walang hiya, walang modong tao. Sinusuka ako ng aming barangay. Pero nung makilala ko si Kristo, binago ng Diyos ang buhay ko. At ngayon, ginagamit ng Panginoon bilang pastor. Kahit ako'y pastor, walang trabahong may sweldo na regular. Merong mga benefits na regular. Wala po ako niyan. Pero kailanman, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Nakapag-aral ang mga anak ko, nag-graduate ang dalawa sa college, nag-graduate ang isang ngayong taon, may isa pa akong high school. Walang anak ko na tumigil sa pag-aaral dahil walang pera. God will provide. Nag-aral ang anak ko sa private at ang iba naman nag-aral sa public. Ang unang mag-aaral ng tatlo kong anak, lahat siyang private Christian school. Nung nawala yung aming Christian school, nalipat sa public. Pero nung nag-college, may isang nasa private. So, saan kami kumukuha ng pambayad? God will supply the need. So, all we need to do is to trust Him, to obey Him. At lahat ng bagay, ibibigay ng Diyos for our own good. Kahit may mananalangin, kung gusto niyo lumapit sa harap, you can come. Surrender your life to the Lord. And make a commitment that you will believe Him and serve Him all the rest of your life. Kaya manalangin, Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. At malayan niyo po ang bawat isang nakapakinig, Panginoon, sa tumanggap. Meron po akong narinig na nalangin, magtanggap. Salamat po, siya po ay nakabilang na sa iyong mga anak. At ang bawat tumanggap na kay Kristo, pagpalain niyo po, Ama. Gawin niyo po silang haligi ng aming bayan, aming bansa, bilang mga tao na matuwid at nagpo-promote ng kapayapaan at kasaganaan. I-bless niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. At pagpalain niyo rin po ang aming pagkakaloob ang aming offering. Basbasan niyo po magbibigay at ibalik niyo ng siksik, bibig at umaako, Panginoon, ang anumang sakripisyo na kanila pong gagawin alang-alang sa iyong pangalan. Maraming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay? Habang tayo po ay nagkakaloob at sa ating offering, sa ating po mga bisita, hindi po ito required na
na magbigay kayo. Kung gusto niyo lang pong magbigay, to be blessed by God, so you can give.